kumbaga challenge sa ICI is yung may mga deadlines kasing Senate, ano? Kumbaga minamadali o hilaw na paggalaw yung mga institusyon o yung mga units mo, ano? Ako lang, sa tingin ko, he should not be speaking in behalf of the ICI kasi it sends a bad signal na since he is part of the ICI, edi ano na siya, hindi na siya kasama dun sa iimbestigahan. Although alam naman natin na he was appointed particularly Yeah. for the cleaning the DPWH. Institutions matter, di ba? Importante rin talaga na may paliwanag natin na we rather focus on the institution. Magandang araw, umaga, gabi sa inyong lahat, sa ating mga taga-subaybay, sa ating mga estudyante, hindi lang sa Pilipinas at maging sa karating bansa at even at globally. Welcome sa Dean's List, last in session. Again, this is Dr. Gary Adorjanicho from De La Salle College of St. Benilde. Magandang araw sa lahat. I'm Dean Ederson Tapia of the University of Makati. And this is Dr. Sherwin Ona from De La Salle University. Magandang araw sa ating mga nakikinig. Yep. Every time na lang na magkikita tayo, tumatanda tayo no? Sa dami, no? Sa dami ng mga developments na nangyayari dito sa ating bayan ngayon, ano? At nakita na nga natin, Dean Gary, Dean Ed, ano, itong nangyari na nagsampa na ng referral ang ICI at na-forward na nga yung mga pangalan ng mga ilang politiko. Kasama na dyan yung ating dating Senator Bong Revilla at iba pang mga tao na isinasangkot dito sa flood control scam. Anong sa tingin nyo, enough na ba ito? Kagagaling lang natin sa isang malaking rally ano nung nakaraang linggo, ano? Ito yung trillion peso march, ano, na again nananawagan yung mga kababayan natin na pabilisin, paigtingin ng ating gobyerno yung kanyang pagkakaso dito sa mga sangkot sa anomalyang ito. Anong sa tingin nyo? Magandang senyales ba to, Din Gary, Din Ed? Ako na magsimula. Oo, Dr. umpisa mo na, Din Ed. Oo, sige. Sige, umpisahan ko na. Okay, medyo exciting na part na to, maski pa paano, kasi kahapon na nakita natin yung referral na ginawa nung ICI papuntang ombudsman, no? Pero syempre, katulad din naman nung sinabi nila dun sa kanilang referral, it's still a work in progress. Merong mga specific recommendations para filean na ng kaso, nakasaad din yun dun sa kanilang recommendation, pero hindi pa to buo. In fact, nagdadagdag pa sila ng ebidensya para dun sa mga una na nilang nirekomendang sampahan ng kaso at pag-aralan pa further yung mga maaring isampa dun sa mga identified nilang names, no? Ang ibig ang sabihin nito is nagshi-shift ngayon yung battleground from the ICI and other investigative bodies papunta sa ombudsman. So, yung pag-oobserba ng taong bayan ay madadagdagan kasi may expand dahil although tuloy pa din yung trabaho ng ICI, magkakaroon na ngayon ng mas legal na proseso dahil nasa ombudsman na siya. Oo, tama ka dyan, Din Ed, no? Pumapasok na tayo dun sa phase kung saan umiikot na yung legal process, no? Pumapasok na tayo doon, ano? Dati kasi, yung mga hearing-hearing pa lang tayo, no? Yung hearing sa Senado, yung maikling hearing sa Kongreso, yung mga iba't ibang mga pahayag ng mga taong sangkot at taong nakikisangkot, no, dito sa isyong ito, ano? But sa tingin mo, Tin Gary, balik ko sa iyo yung tanong, ano, enough ba ito para mapahupa ang galit ng mga tao? Dahil alalahanin natin, ano, may pangako ang presidente, no? Hindi lang Merry Christmas, malamig na rehas, no? Yan ang hinihintay ng mga tao, no? At nagbigay siya ng date, ano? Ano sa tingin mo diyan sa deadline na yan, Din Gary, ano? Sabi nga nila, paparte tayo sa exciting part ng inaasahan ng taong bayan. No? Pero medyo, of course, syempre, ang ating pagtingin dyan, meron tayong konting kagalakan, but at the same time, medyo may mga hinahanap pa tayong mga key players, kumbaga. No? Lalo na, for example, yung mga involved dun sa 2025 budget deliberations, di ba? Yung mga key leadership ng mga senador. For example, ang nangyari kasi
si Senator Chis Escudero, si Senator Mark Villar, si Grace Poe, at saka si pa ba yung isa, si Nancy Binay, no? Parang kailangan pa ng further study. So, very ano, no? Parang kung ikukumpara mo halimbawa dun sa gravity ng ibang mga senador na na-involved, na hindi naman masyadong nasa bahagi ng bike ng bike cam, kumbaga. Although syempre, using the sistema nila ni Yusek Bernardo, baka kailangan ding mas madaliin din ng ombudsman din talaga. Kung talagang fair and square, ito bang mga taong sinabi na for further study and for further case build-up, ay talagang posibleng maabsuelto, or baka nagkaroon ng mga along the way may mga naging kulang ng mga impormasyon, kaya instead na kasuhan sila directly, for example i-refer sa ombudsman para kasuhan, parang naging further study. So tingin ko kailangan talagang mas madagdagan pa yung mga dapat kasuhan ito in the coming days. But of course, ang sabi nga natin, hindi lang dapat ito simpleng pagkaso, but merong isang matibay na ebidensya. Ang problema natin, syempre, ang tanong ng taong bayan dito, what if, for example, yung mga nakakasuhan ngayon, yung sa mga senador ng mga nabanggit, yung kanilang mga ordinaryong staff, di ba? Yun ang mga nagigiit, hindi sila mismo. So parang, again, at the behest ba ng mga staff na to ang kanilang mga desisyon without the approval of their principal? Yan ang mga tanong natin. Hindi natin alam yan. No? Kasi ang pinupurso na kasuhan, yung mga so-called uh, political officers or mga liaison officer, no, ng mga senador rather than sila mismo. So again, hindi ko sinasabing hindi yon enough, but nevertheless, ang sabi lang natin, baka mas silipin pa ating maigi rather than ng ICI, rather than ipasa ang bola kaagad sa ombudsman na walang kaso at for further investigation. Baka meron naman dyan sa tabi-tabi, ipunin na nila yung mga impormasyon na yan. At wag nang patupik-tumpik pang kalimutan yung dapat kasuhan sa usaping ito. Ako ang nakikita kong kumbaga challenge sa ICI is yung may mga deadlines kasing Senate ano. Ah Alam to ni Dean Ed no sa although in military operations ito no, hindi ka dapat naglalagay ng mga deadline no kasi nga napipilitang gumawa ng mga kumbaga minamadali o hilaw na paggalaw yung mga institusyon o yung mga units mo no. At nakikita natin ngayon yan, hindi ko naman sinasabing hilaw ang ginagawa ng ICI, ano? But of course, because hindi mo maitatanggi yung public pressure dyan, din Gary, din Ed, di ba? Dahil nga may sinabing deadline, ah, di ba? Nagpa-file na ng mga kaso at hindi mo malaman kung paano mo titimbangin di ba? Tama lang ba na staff ang makasuhan? Paano naman yung ibang malalaking isda, sabi nga nila, at ito yung hinihingi ng mga taong bayan natin ngayon, no? Paano sa tingin mo matitimbang to, Dean Ed, ano? Itong ganitong yung public clamor versus of course yung pagpapalakas ng mga kasong ito. Well, just one thing muna before I proceed to yung question na yan, Doc Sherwin, no? Number one, kasi parang hindi natin siya pwedeng tignan na linear yung equation. Ibig sabihin, ICI muna, tapos ombudsman. Hindi ganun yung, tapos saka sasampa yung kaso Mhm. ng bayan as the case may be. Right now, as we speak, I'm sure yung ombudsman na yan is already conducting its investigation that may be independent of the ICI. Kasi tandaan natin, yun naman ang talagang mandato ng ombudsman. In fact, pwede kang mag-file ng Mhm. anonymous complaint laban na kahit kanino i-file mo sa ombudsman, and they are duty bound to investigate it. So, I am sure yung sinasabing case build-up, ginagawa na yan ng ombudsman. Kaya although boxed in na sila dun sa deadline na sinet nila, Dr. Sherwin So wala na Yeah, sila tama, oo. sundin na yung period na yon. Pero I don't think pwede nating sabihin na there's not enough time or what, kasi nga it's not as though ngayon pa lang nila sisimulan yung investigation based on the ICI recommendation. If anything, yung mga inirefer sa kanila ng ICI ay additional additional
evidence siguro to bolster the filing of charges against those individuals na pinangalanan nila. Ngayon, tungkol dun sa issue naman ng public clamor. Again, this is a step in the right direction. Ang kailangan lang, syempre meron kasing mga ibang issues na pinag-uusapan tayo ngayon tungkol sa ICI, pero ang importante is ma-communicate ito ng maayos sa taong bayan kasi if, Mhm. if they don't get involved in doon sa mga pangyayari, doon medyo hindi gusto ng mga Pilipino yan eh. Kailangan gusto nila kasama sila doon sa events as they unfold. Oo, although meron naman talagang attempt, no, din Gary, din Ed, ano, Yeah, dahil yeah. nakita natin yung mga ibang press conferences na ginagawa ng ICI, ito'y in tandem with the Ombudsman. And Mm. nakita ko nga kasama si Secretary Vince, di ba? Doon sa mga ilang mga press conferences nila. So may attempt naman talaga para i-communicate, ano, hindi naman bokya. Sabi nga nila, no? But again, no, siguro lang talaga napaka-overwhelming ng demand I agree. nanggagaling sa No. mga tao, no? Nakita naman natin 'yan doon sa mga iba't ibang mga rallies na nangyari nitong mga nakaraang linggo, nakaraang mga buwan, ano? Pero, Doc Sherwin, before we proceed lang, meron lang ako sigurong gustong i-bring sa inyong attention, no? Kasi parang ito iniisip ko over the last few days or weeks eh. Katulad nung nabanggit mo kanina, madalas kasama dun sa mga nag-conduct ng press conference si Secretary Vince Dizon. Hindi ko maintindihan kung bakit, kung on what capacity. Kasi it's supposed to be an independent commission for Ah, infrastructure. If he remains a resource person, ako lang sa tingin ko, he should not be speaking in behalf of the ICI kasi it sends a bad signal na since he is part of the ICI, edi, ano na siya, hindi na siya kasama dun sa iimbestigahan. Although alam naman natin na he was appointed particularly yeah. for the cleaning the DPWH. Pero ang tingin ko, they have to maintain their independence by making sure that hindi nakasali itong individuals such as Secretary Dizon dahil iba naman yung mandato niya insofar as the ICI is concerned. He can conduct his own investigation sa Mm. departamento niya but he should not speak for the ICI. Again, problema yan, Dr. Sherwin, dari sa communications eh. Yeah, yung optics no, ano, lalo na kung napanood ninyo yung press conference na 'yan, tatlo or apat silang nagsasalita diyan no, na sabay-sabay. Although nung pinanood ko naman din Ed, ang message is yung DPWH ay merong sariling Yeah. investigation, ano. So nandun siya sa administrative side, tsaka dun sa filing ng criminal cases against DPWH personnel. No? But again, I agree with you na yun nga kung independent talaga no baka hindi ganun dapat yung optics ano. Now of course hindi natin pwedeng alisin sa table yung discussion ng resignation of course ni Commissioner Babe Singson ano. Ano sa tingin niyo magiging epekto nito sa ICI? Sabi ng iba bababa daw yung credibility ng ICI. Yung iba naman of course dinidismiss ito. Ano sa tingin niyo ang mangyayari dito moving forward? Well, at this point, syempre tandaan naman natin yung resignation ni Babes Singson ay meron siyang kadahilanan diyan, no? Ang sinasabi niya nga health reason at yung kanyang age ngayon, 77 years old. Tapos medyo exhausted na siya. Napakinggan ko kanina yung interview niya sa radyo. At sabi niya nga rin, of course, yung threat halimbawa, meron pa rin diyan dahil sa kanyang pamilya, considering yung age niya nga at saka yung kanyang asawa. Plus, of course, syempre, yung mga anak niya hanggang mga kaapu-apuhan pa yan, meron yung possible no, na mahila. Because this is a very huge, no, humongous no, task. At talagang taxing din naman talaga ito kung tutuusin. No? And medyo in the past, tandaan natin, no, isa sa mga nagbigay ng credibility sa ICI din talaga ay si Secretary Babe Singson. So, in effect, syempre, meron yan konting epekto. But on the other hand, again, siguro ito yung pagkakataon talaga natin na dapat maging institutional-centered tayo rather than the personality-centered. Kasi, di ba, for the longest time, ganun, para bang pag nawala ang isang tao sa isang ahensya o institution, hindi na tatakbo ito. So I think this is also, in a sense, an education
opportunity for us to explain sa ating mga kababayan, tayo nasa akademya, na ang institutions matter, di ba? May debate nga dyan between sa political science, yung agent versus institutions, no? Sino man nag-shape halimbawa, no, ng culture sa isang institution. So, importante rin talaga na may paliwanag natin na we rather focus on the institution. So, yung pagbibitiw ni Babe Singson ay hindi dapat maging dahilan para mawala yung relevance ng ICI. Kasi hindi naman talaga siya centered sa ang leadership naman ng ICI, hindi naman centered sa isang tao, but rather sa mandato dun sa when it was created, ano ba yung kanyang purpose. So, people come and go, but the mandate itself ay dapat ipagpatuloy. At in fact, sabi nga rin ni Secretary Singson kanina, sabi niya baka ito rin yung isang opportunity na talagang i-certify na rin talaga ng pamahalaan natin yung isang bill na strengthen na yung ICI, na isang independent commission, not only investigating infrastructure but mas expanded pa yung kanyang mandato. Pwedeng roads, schools, etc. na may involved din talaga sa infrastructure, no, ng ating bansa, hindi lang sa flood control. So, yun din siguro isa sa mga pagkakataong ito na para hindi gumuho pa ang ICI at magtiwala pa ang mga tao dito, moving forward is really to strengthen and institutionalize ICI by making really a real independent commission that primary task is to investigate and work hand in hand with the ombudsman, and also has the power to subpoena. Katulad ng ngayon, di ba? Parang si Pulong Duterte, Ayaw sumulat. pumunta. Ayaw pumunta din Sumulat Gary. kasi wala raw sakop sa kanyang ICI. So, something like Okay. that. Baka talagang makita mo maigi paano ba binabastos yung ating institution, no? Yeah, So, yeah, I think this is an education opportunity for us to strengthen our belief in our institution and strengthening our institutional mandate as well. Debating from the personality-based politics and processes. Hindi mo maintindihan kay Congressman Duterte kung anong tinatanggihan, boxing match at saka yung imbitasyon sa ICI. Ayaw pumunta no? Ano kayang magandang imbitasyon dito? Dean Ed, baka gusto mong dagdagan ng insight yung sinabi ni Dean Gary. Tama, no? Talagang magaling si Dean Gary, kaya pwede tayong maging estudyante ni Dean Gary, Doc Sherwin eh. Kaya, Maraming estudyante talaga yan. Maraming pinapag-aral yan eh. Oo. kaya agree tayo sa kanya, no? Marami tayong natutunan doon sa sinabi ni Dean Gary. Marami. Oo. Madadagdag ko lang doon sa binanggit ni Dean Gary kanina is, well, number one, talaga naman, hindi natin pwedeng i-deny na yung ICI take a credibility hit doon sa departure ni Secretary Babes, no? We have to admit that. Kasi kung hindi yan i-admit, we will just be lying to ourselves. However, I'm not prepared to say, na katulad ng binanggit ng isang congressman, that ICI is dead. Medyo ano naman yon. Medyo sobra naman yon. Dahil Congressman Irice yan, Dean Ed, no? Oo, Congressman Irice. may messianic tendency na naman na nakasentro tayo sa individual rather than institutions. Di pa ba tayo napapagod sa ganun? Of course, kahit na gano tayo tatlong kagagwapo dito sa Dean's List, meron pang mga ibang pwedeng academics na mag-take over sa atin at ipagpatuloy yung diskurso. Tama. Kasi institutions are more important than any single individual. Now, while it's true that we would want sana si Secretary Babes to stay dahil because of the credibility of the technical expertise he brings, hindi naman tayo dapat manlulumo at iiyak na lamang sa isang tabi dahil siya ay nag-resign. And especially since malinaw naman yung basihan ng kanyang resignation. He's 77 years old. He's never had to take maintenance medicine before. Ngayon, nagtitake ng maintenance medicine. So, ano yun I mean, valid concern naman yun Pero hindi ito dapat tumigil yung trabaho ng ICI. Ang critical mission lang dyan, ang mission critical dyan, Dr. Windin Gary, ay maghanap ng appropriate na replacement sa kanya para hindi mahamper yung functions ng ICI. Hopefully, somebody with the same level of credibility and technical competence ni Secretary Babes.
Alright, salamat mga deans. No? Itong dalawang pinagpipitagaan ng mga dekano natin ay nagbigay na naman ng mga mahalagang mungkahi at insights dito sa The Dean's List. Ano? Dumating na tayo doon sa pinaka-aantabayan ng portion ng ating episode, no? Yung pag-grade. No? Siguro, ang bibigyan natin ng grado rito, Dean Ed, Dean Gary, is yung ICI. No? Sa tingin ba natin na ano ba ang ICI? Pasado ba? Pasang-awa ba? Excellent ba? O fail? No? Sa akin, 1.5 muna, 75. Pasang-awa. Mukhang, Pasang-awa yan eh, di ba? oo. Pasang-awa. Hindi Oo. naman, pasado na yun kasi diba 17 pas ang awa eh. So 75 na to, 1.5. Oo nga, So, pasang-awa nga. so ano pa rin. So sa akin, may mga hinahanap pa din akong key component. Pero pasang-awa na nga sila sa akin. 1.5, 75. Yan. Dean Ed, anong sa tingin mong magandang grade natin? Kung anong grading system ang ginagamit natin ngayon, ano? Pero sa akin medyo magpapasko, so medyo in the mood tayo magbigay ng mataas-taas na grado. Siguro dagdagan natin ng 5 points yung grade ni Dean Gary. Medyo Dos, 80. 80, Dos yun, dos, 80. Dos. 80. Okay. Maganda-gandang grade na yan, maganda-gandang grade na yan. still working sila to get Latin honors, but so far tama ang direction. Yeah, oo. Ako naman, mag-agree din ako dun sa grade na 1.5, na 75 hanggang 80. Nasa tamang direksyon sa tingin ko, although natorpedo nga in terms of credibility dahil nga sa pagbibitiw ni Secretary Singson. However, this is also an opportunity, to tap others who can serve dito sa ICI. Nag-agree ako dun sa dalawang dekano natin na hindi dapat manlumo o hindi tayo dapat mawala ng pag-asa. Bagkus, ito yung isang opportunity para itulak pa yung work ng ICI. At maganda rin yung mungkahi kanina na binanggit ni Dean Gary, yung pagsasabatas ng ICI bill, na kailangan mas may ngipin, mas pangil ang ating ICI. Yun lamang po. I'll turn you over to sino ba ang magko-close ngayon? Din Ed, syempre, ang ating Dined. regular na Dined. I'll nagko-close. turn it over to you, Dined. Thank you very much. No? Isa na namang magandang episode natin ngayong araw na ito. At katulad ng palagi nating binabanggit at pinag-uusapan dito, patuloy lang tayong mag-observe, patuloy lang tayong makinig, at patuloy tayong mag-analisa. Samahan nyo kami dito sa Dean's List at sinasabi natin dito na itong referral na ito really moves the issue from conversation, katulad ng mga binanggit natin kanina, to formal accountability. And the battleground shifts now to the Office of the Ombudsman. Because of the seriousness of the allegations, importante din na i-observe the process and transparency para alam natin na pinoprotektahan lahat, but at the end of the day, justice should be served. This is Dean Ed Tapia of the University of Makati. Dean Gary Ador Dionisio from De La Salle College of St. Benilde. At Dr. Sherwin Ona from De La Salle University. Ito po ang Dean's List. Salamat po sa inyong pakikinig at panonood.